is 120 mm by ano? Pinakalimutan. Anong nalaglag? Ay, kailangan pala ng lalagyan? O kailangan ng lalagyan? O kailangan? And 6 meters long. Yan. Carries a uniformly distributed load of 4 kilonewtons per meter. So, ito yon. Drawing na lang natin. So, a uniformly distributed load na 4 kilonewtons per meter. Six meters long. Carries a uniformly distributed load of 4 kilonewtons per meter. A. Compute the shearing stress developed at horizontal layers 30 millimeters apart from top to bottom for a section 1 meter from the left end. Very specific. B. Compute the maximum shearing stress developed in the beam. Madali yon dahil rectangular ang section. Yung isa, mamaya natin gawin. Yun mo lang ano. But, to start with, we have to draw the shear and moment diagram. Shear diagram is okay. Shear lang, pwedeng shear lang. But here, symmetrical ang beam. It is simply supported. No? Simply supported siya. Pwede nating kuhanin what ang equivalent concentrated load. Tingnan muna natin. What is the equivalent concentrated load? Ang equivalent concentrated load niya na nag-a-act sa gitna is F, wherein F is 4 kilonewtons per meter for a span of 6 meters. So ano siya? 24 kilonewtons. And where does it act? At 3 meters either from A or B. Nasa gitna. Now, pwedeng ang solution natin dito para makuha ang R1 at R2 ay by saying the symmetrical siya. So by symmetry, we say R1 is equal to R2. Equal dahil symmetrical merong force, meron siyang uniformly distributed load, 4 kilonewtons, wala nang iba pa. We say, ang makukuha natin sa R1 ay yun din yung R2. So by saying summation forces vertical is 0, we say 2R1 is equal to F. And F is 24. Therefore, R1, which is equal to R2, is 12 kilonewtons by symmetry. No? Dahil symmetrical ang loading. Now, let us draw the shear diagram by getting the values for our shear diagram, semi-graphical solution. Shear at A is 0. Shear at A prime, dahil merong R1 tayong nakita, shear at A prime is 0 plus 12. Is 12. Shear at B, let's carry over yung 12 minus 4, hindi pa, tama, 4 times 6 ay di 24, negative 12 ang sagot. Then shear at B prime,
Merong B prime which has, we see R2 here. So negative 12 plus 12, yung R2. We end at 0. So to draw, si 0 bago R1, dapat R2 is negative 12. Dito 12 minus 24, negative 12. So pag i-drawing natin siya, yan, first degree curve lang siya. Yan, so alam natin that the maximum moment will occur there. Ang moment, pero hindi naman hinihingi yun. Pwedeng hindi natin ilagay. Pero knowing that di yan yung maximum moment. Okay. So, ang maximum shear, ang kailangan lang natin, maximum shear is positive or negative 12. Pareho naman. So, meron na tayong maximum shear. Given ang cross-section ng beam, siya ay 120 by 180. Makukuha na agad natin yung A. Ano ang ating, B pala yun, B na tanong. Ano ang B is maximum shearing stress. Maximum shearing stress developed is yung nating na anong formula, 3V over 2A. Yan. Good morning. So yata yung malayo na sa deflection. Okay. Ayan, ay siya. Kaya nagkaroon na. Okay. So ito, substitute lang natin, we'll get the maximum shearing stress. 3 times 12 kilo times 10 cube times 2 times ano ang area, 0.12 over meter, 0.12 at saka 0.18. Kinonvert natin sa meter. Ano ang nakuha? $833. $833. 0.33 ano na, kilo times 10 ano na rin. Cube. Newton per meter square. Kaya, maximum shearing stress is 833.33 kilo Pascal. Pinalta natin ng kilo.
and yung maximum. Okay, yung kopyahin nyo muna. Pupunta ka na rin. Hindi po makuha. Magkaklas ka. Kaya po tuloy na ako ng night guard. Ano makapag-klase mo wala ako. Magaling ka. Kahapon ay wala akong halos lang eh. Oh. Kaya nga, buti ka pa nakapag-klase ka. Saka walang luag ngayon sa classroom. Maghanap ko lang. Tapos eh, pag 9:30 po, punta mo ng interrupt. Tapos Okay? Nakopya na? Okay? Let's continue. Yung second question. Yun daw, yung very specific yung tanong. Compute the shearing stress developed at horizontal layers 30 millimeters apart from top to bottom for a section 1 meter from the left end. Yun mo ng 1 meter from the left end.
So kung ito ay 6 meters, ito, di ang kalahati ay 3. So, dito daw sa parting ito, dito mismo, dito sa beam na ito, part ng beam, 1 meter from the free end. Dito, so from the left end na may support, 1 meter. Hanapin daw natin yung horizontal shearing stress doon sa beam at the section 30 millimeter from the top to bottom. Ay, thank you very much. Lalagyan mo ito. Spanish po. Bumili. Sarap. Thank you. Thank you, ha. Okay. So ibig sabihin, we need the shear at this point, hindi yung maximum. Kanina, ginamit natin is the maximum dahil hinahanap natin the maximum shearing stress developed in the beam. Thank you. Ano sa paper? So the maximum shearing stress developed in the beam, nalaman na natin, it is 833.33 kilopascals at nag-occur siya dito sa dalawang ends. No? Di yan. At doon sa, kung ito-drawing natin yung beam section, doon siya nag-occur sa gitna. Doon sa gitna yon at the neutral axis. Dahil nga, papaganon yung maximum. Yun dito. Nariyan yung maximum shearing stress. Ang atin ngayong hahanapin is the stress at this point. Doon. So we need the stress there. Paano natin makukuha yun? So from here to sa gitna, ito'y 1 meter. So may natira dito 2 meters. So para makuha natin, pwede nating dito tayo nakatingin, no, yan. So ito yung yan yon, 1 meter. From here, 2 meters. Ang ating gawin ay by similar triangles. Ito'y 12. Ito ngayon yung hinahanap natin. Yung V at 1 meter from the left end. Let us call it V sub 1. By similar triangles, ano yun? Alin ang similar triangles? 12 is to 3. 12 is to 3 as V sub 1 is to 2. So therefore, ang ating by cross multiplication, V1 is 12 times 2 over 3. Tama? By cross multiplication. So it is 24 over 3. So V1 is nasa stirnum ka. Next week niyo pa mahagilat silang dito. Sa next week pa daw makakagilat kasi busy. Ano ganyan? Kailangan. Bali ito po ay sa RM po namin, i-request ng service letter po na sign po yung dito para po payagan po isang faculty from mechanical engineering na ito po yung particular. Sa principle po ay model po sa mga Okay. So nakuha natin yun.
Kuha na natin. Kailangan natin, so yun ang gagamitin natin in getting the stress, horizontal shearing stress. Ngayon naman, layer by layer. Bubuksan na. Okay, so ang kailangan natin ngayon, So, tama pala. Ang sabi ko lang sa akin, hindi ko na may sabaw. ano daw, bihon? Hindi ko sa tanong sa sabaw. Ay, sa bihon. Lasan siya. Anong galap ko? Ha? Anong galap ko? Hindi na ako magpapakita. Ako late? Late lang ako. Pero dati ng mga first year ko, nasa ko sa 10 a.m. Alam na naman. Nasasalubong pa ako. Tinis na ulo ko nun eh. Nasasalubong pa ako. Ngayon, kumain ka Sabi ko na. nga po, I will change. Oo, nasusubo na ako. Can you still see? Visible pa rin sa inyo? Kahit maliit na? Okay. Kasi gusto ko makita lahat eh. Problema, limited ang space. Okay. Ngayon, ang kailangan, what we need is window stress, horizontal shearing stress, dito sa mga fibers na ito. Kung siya'y 180 ang total, kung i-divide natin ng 30, kalahati ay 90. No, 90 mm. So, ibig sabihin, tatlong layers dito sa taas. 30. Ganon din dito. Yun, at every layer, kukunin natin yung 30, yung 60, yung 90, tapos dito din. So, kung anong makukuha din yun na rin yun. Same, they are the same. Same na rin yun, saka yung nasa pinaka. Dito. If we will start dun sa shear at 30 mm, from doon, what we need is the area above. Yan. Which is 30 by 120. Kung ito ang neutral axis, if this is the neutral axis, kailangan natin yung distance of that. Yan, yun yung ating y nung 30. So, we need, ang formula natin is V times A prime bar Y over ID. Siguro, meron na, kuhanin na natin yung I dito. The moment of inertia of the rectangular beam, BH cubed over 12. Ang BI 120 or point in meter na, 0.12 times 0.18 cube over 12.
The moment of inertia is 5.832 times 10 to the negative 5 meter to the fourth. Did you get the same answer? Ang B natin, consistent, B. Iisa ang B. Ang value ng B ay yung consistent naman siya, yan yung B, 120. Kahit pakuhanin natin yung stress in this fiber, ang ating B ay 60 rin. Dito din at 90, 60 pa rin. So, ano muna yung Y ng 30 natin? Y. Charge ba na? From here. So, it is 90 minus kalahati ng 30. 90 minus 15 is 75 millimeters. So, shear natin, shearing stress at 30 mm from the top ay V is 8 kilonewtons. Yung specific location niya, 1 meter from the left end. Ang A ay A prime. Ang A prime natin sa ating din natin ang A prime natin ay yung area na yon, which is 120.12 by 0.03. Tapos yung Y sa 1 natin is 75 or 0.075. Tama nga, 75 divided by 1,000 over 5.832 times 10 to the negative 5. That is the moment of inertia that we have computed times B. B is 120 mm or in meter is 0.12. Yan ang stress at dun sa layer na yon, 30 mm from the top. If your computation is correct, it is 308.64. Hanggang copying? Hindi, nakita ko sa Okay. Punta naman tayo sa ano? Yun namang at 60 mm from the top. 60 mm from the top.
So, kung kanina ay 30, dito tayo. Ibig sabihin, ito, makakover na yung buong yan. Ang kalahati is 90, pero ang ating area ngayon na involved is yung 60. Tapos, yung distance ng centroid niya, y ng 60 ay ano? Ito ay 30, 60. Tama nga. Galing din eh. Tama. Okay, kanina ay yung 30. Okay, so buo na ngayon yun. Okay, so ating identify muna. Shear at 60. Kailangan natin is yung A prime niya. Ang A prime ay 60 or 0.06 by 0.12. Yun ang area. How about yung Y ng 60 nga is 60 mm. So, yun ang ating ilagay dito. V is the same, 8 times 10 cubed. A prime is 0.12 by 0.06 times bar Y is 60, 0.06 over the same moment of inertia. Times 0.12, the same B, constant yung B. So yan, what do we have? Is it 345? 8, 1, 3. Kung sa dapat tayo sa GC, kung sa dito sa recruiter, kung tayo. Nasa-space mo lang yung ating word. Kaya, same sheet na lang. Oo, lagyan mo na lang ng ano, isang tab. Did you get 493? .827 kilopascal. 493. Yes, 493 or 0.94. Yan. Ang sunod, kayo na mag-compute at 90. Ito naman ang kailangan natin sa 90. From the top, ay di yung kalahati na. Ito na yung 90 mm dahil at every layer 30 mm apart. So, area ay 120 by 90 and this, ito ngayong Y natin is kalahati ng 90 ay 45.
Okay, so you do the same, but this time yun yung 90. We're actually at the neutral axis at 1 meter from the left end. Ayan. Compute nyo. The same ang moment of inertia. Sabi ko lang muna yung tentative dates. Ah, Tentative pa po ito. Yun lang. pero ilagay mo kung isa sa bahay. Kung compare natin, tayo na po mag-isa. Araw mo. Your answer should be 555. Pwede din gamitin din yung 3V over 2A, pero ang V yung 8, hindi yung maximum sa entire span. Yung 8 times 10 cubed na shear at 1 meter from the left end, pero pwedeng i-apply yung V2, 3V over 2A dahil maximum siya at that point, doon sa neutral axis. Please read the other example given in the book. Basahin niyo yung isa pang example. So, ang wala ko pa na ibigay na assignment sa inyo ay about flexure stress at saka ito, shearing. How about moving loads? Sabi ko sasabay yung finance. Meron na ako, yes. So, ito lang yung Hindi mo lang examines na lang. sa Hayaan mo na. chapter 6 ang wala, ano? Hindi Chapter, sasabay or walang exam. Isa pa natin to. Oo. Oo, kasi may mga ano. chapter 5 ang wala. Minor project lang. Pero, naramdaman kita nung sinabi na kahapon. Kaya hindi ko pa binibigay. You have something to work on pa? Need to be submitted tomorrow? Ano? Yung sa chapter 4? Okay, so mamaya ako bibigay naman for this chapter. Next week naman yun isusubmit. So, tapusin nyo itong at 90 mm from the top or at the center, at the neutral axis, 1 meter from the free end.